Sa aming THK, well then, as the previous chairperson of THK, ay talagang isa din yon sa aming mga tinututukan dahil kami ay naka-anchor sa program ng DepEd, ang OK sa DepEd or Oplan Kalusugan sa DepEd. At isa dun sa mga aspeto na binabantayan ay ang feeding program. Mga program na yun ay nakabase sa mga kabataan at sa mga kung anong issues yung nararanasan nila. Nagkaroon kami ng assessment at nagkaroon kami ng plano na sana'y makipagtulungan sa ating school cooperative sa STVE department para magkaroon ng feeding program. Na-observe din namin na mayroon ngang mga bata na malnourished at sa kanilang edad, yung kanilang height, yung kanilang weight ay hindi akma. It's kind of controversial. Ako I love canteen so much kasi they help me as a scholar, so I get free meal from our canteen. Sa aking pananaw, nasasatisfy niya yung aking gutom. Pero yun nga, let's be true na hindi lahat ng tinda sa kantin ay nutritious. Kagaya noon na maraming mapagpipilian. Meron ng mga flying saucer, meron ng mga sandwich na may mga vegetable. At ngayon, limited na lang yung nabibili. Kaya yun din yung isa sa akin nalulungkot ko na after the pandemic, parang hindi na bumalik kung paano noon yung kantin at kung ano noon yung mga pinagpipilian. Basically, para sa akin ay hindi nga karamihan ng pagkain sa kantin ay hindi siya nutrition. Oo naman, base sa aking obserbasyon ay karamihan ng mga mag-aaral ay payat o sabihin na nating in general ay hindi malusog or hindi maayos ang pangangatawan. Kilala meron. I have a teacher and ang kinukwento niya sa akin, yung ilan sa mga estudyante niya ay living below the poverty line and experiences na minsan ay walang mga baon, hindi nagla-lunch o minsan lang mag-breakfast bago umalis. It can affect nga sa kanilang academic performance, sa kanilang pagiging active sa school, ganun. Mahalaga sa kung ano mang gagawin ng school ay pag-identify muna ng mga kailangang aksyonan ng mga individuals na naka-experience ng hunger or yung hindi nakakakain ng ayos. Pwede silang magpa-implement ng feeding program, pwede rin suportahan nila at alamin ang pwedeng maging bridge ang school para sa kung sino makatulong sa kanila, local government o barangay, ganun.